beloved Boss Mike Cervera. Tuloy ang proclamation rally ni Pastor Apollo Kibuloy kagabi. Anyo pagtakbo bilang senador ni Apollo Kibuloy, mission umano ng Diyos sa kanya. Mission? Pinatakbo siya? Alam mo lang pating. So, ibig sabihin, kagustuhan din ng Diyos niya na siya ay, kumadyot ng kumadyot, ganon? Yung ba'y mission niya rin sa Diyos? Ganon ba yon? Mission niya dun sa Diyos niya, mga kababayan, Diyos niya lang yun. Ay, Diyos pala nila. Oo, Diyos pala nila. Kasama sila Banat pa, ano? Oo, kung ano yung Diyos ni Kibuloy, syempre, Diyos din nila yon. Okay, makinig mga kababayan. Ano ba ito? Pasok! Kahit nakakulong, tuloy ang proclamation rally ni Pastor Apollo Kibuloy kagabi. Ang kanyang mga kalyado, binanatan ng Administrasyong Marcos. Nasa frontline balitang yan. Anong banat nila? Anong banat nila? Binanatan daw eh. Binanatan daw si Pangulong Bongbong Marcos eh. Anong banat ninyo? Sige, pakinggan natin. Baka mamaya matindi yung banat nila. Ha? Ay, Rosendo Ravena sa mga taga-Umingang Pangasinan. Opo Oh, Masantos, Yakabwasan at si kayon Amenditan. Ha? Oh, mangkuli kayo Mangkuli kayo. Oh, tuloy, eto na. Yan si Brian Basa. Kalooban daw ng Diyos ang pagtakbong senador ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Oy, ang daming minion. Tandaan nyo to Ito nga, nakaputi na tong nasa gitna. Oo, si Bundok yan eh. Sige, tandaan nyo lang yan. Tuloy. Ano yan? Nakita ko na ba, kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika. Hallelujah! Wala. Ganun pala yun. Kailangan pa lang bigyan ng ng kautusan si Kibuloy. Kalooban talaga. Di ba ganyan yung manalangin? Bala kayo, mamamin, bala kayo! Kita mo, sinasabihan ng mga baliw yung mga tao at naniniwala sa kanya. Naniniwala pa rin talaga no, mga kababayan, diba? Sa bagay, malay nyo naman. Tuloy! Recorded video ni Kibuloy ang pinalabas sa kanyang proclamation rally kahapon sa ina. Hating kapatid, ang bilin ni inay. Hatiin ang monay, pati na ang buhok ni Kibuloy. Okay, sige, tuloy. Sports Arena sa Pasig. Kasalukuyan kasing nakakulong ang pastor dahil sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse. And child sexual abuse. Ibig sabihin, mga kababayan, paano ko ba sasabihin yung umiyot? Paano ko sasabihin yung mga kababayan? Yung umiyot ng mga minor de edad. Mahirap kasi bigkasin Paano ba yon? Paano yung mamita startup? Tulungan ako. Oy, tulungan niyo ako. Paano ko ba sasabihin yung kaso nito yung umiyot ng minor de edad, gano'n? Nang gahasa ng minor de edad, gano'n. Paano yun? Umiyot, di ba? Ay! Huwag na natin banggitin. Bad yun, magagalit si Lolo Whitey. Rebecca, di ba? Huwag na natin banggitin yun kasi bawal kay Lolo Whitey Yung umiyot, bawal yun. Huwag natin banggitin. Kasi ang hirap banggitin, di ba? Kung sasabihin ko umiyot ng minor de edad to, Jumar? Tapos mga kababayan, ito pa. Ito pa mga kababayan. Dumunselya, Dumunselya. Mga kababayan Yun ang kaso nito Tapos alam nyo, ang daming nagtatanggol dyan. Ang dami. Pero hindi nyo yan mga kababayan. Yung palang mga, ano ba tawag nyo kanina?
Tumorjak. Tumorjak. Dumerger. Oo. Kumadyot ng minor de edad. Minor tira-tirador. Mga kababayan, kumanyod ng kumanyod. Mga kababayan, eto yan. Biruin ninyo. Kalooban daw na yun. Kailangan utusan yung isang tao na umabuso. At yun na nga yung sinabi ko kanina. Nahihirapan ako eh. Yun na lang, yung ano ba yun? Nakikipag, do. Anong do? Bastos din yata yung do eh. Ano yung dudo? Dumudo ng maraming dudo? Dumudo ng maraming dede. Mga kababayan ko, kita nyo naman yan po ba yung inuutusan ng Diyos para tumakbo? Kung ganyan lang, baka gayahin ng mga kabataan, Oy, kayo, ina kayo mga kabataan kayo, Huwag niyong gagayahin to. Huwag niyong gagayahin to, Baka akala nyo kahit ginagamit niya yung Diyos, ibang Diyos yung ginagamit niya, liliwanagin ko lang. Sa mga kabataan, sa mga apo nyo, ibang Diyos neto. Hindi yung Diyos natin, yung Diyos niyan. Yung Diyos niyan, mga kababayan, siya lang nakakakita niyan. Yung Diyos natin, mga kababayan, yun yung nasa langit. Hindi natin nakikita, si Kristo lang nakakita. Nabugtong anak niya. Di ba, mga kababayan? Anak ng patingo, eto na. Eto na. Ibig sabihin, utos din ng Diyos niya yung nang... Iyan, tumigil. Bawal yang umiyot. Ayaw ni Lolo Whitey naririnig yung umiyot. Ano sasabing umiyot ng umiyot? Bawal nga eh. Sigurado, oo. Itong live na to, wala to. Buburahin o kaya di-demonetize. Kapag binanggit ko lang yung mga sinasabi nyo, yung yung umiyot ng umiyot, ayaw eh. Kaya hindi ko na lang babanggitin. Ayan, Lolo White, hindi ko babanggitin Bawal yun, di ba? Bawal yung umiyot ko ng umiyot ng mga minor de edad, di ba? Bawal yun. Bawal na bawal. Tuloy. Present din sa rally ang mga kapwa niya kaalyado ng ayan na ang mga naniniwala sa kanya. Si Bato po ang naniniwalang numero 1. At numero 2, si Digunyo. At numero 3, sino? Si Bongo. At syempre, ang 4 sino pa, Boss Mike? Si Robin. At marami pang iba, mga kababayan ang nagtanggol dyan. Marami pa ho. Baka akala nyo. Sige, tuloy. Duterte tulad ni re-electionist Senator Bato de la Rosa. Nakiusap siya ng boto. Mahihirapan daw siyang ipagpatuloy ang laban kontra kriminalidad kung kakaunti lang silang magkakakampi sa Senado. Ang kasuporta ko doon sa aking laban ay si Senator Bongo at si Senator Robin Padilla. So pag magbutuhan, 3 lang kami, talo pa rin. Talo na! Ibig sabihin, mga kababayan, magkakatotoo na yung ating hula. Hula saan? Sa ating panaginip. Na mga kababayan, matutuluyan na ma-impeach si Sara. Pagkatapos nun, mga kababayan, magwawala daw sila. Ilan? 3 lang. Mga kababayan, 3 lang. Bakit kanyo? Yung mga nandito, yan na ho yung makikita nyo dyan. Kung gaano karaming tao, yan na ho yung membro ni Kibuloy. Mga kababayan, nagkasya na sa isang mga kababayan, basketball court. Tuloy. Ang iba pang nasa Senate slate ng PDP, gaya ni Attorney Jimmy Bondoc. Naku, ito siguro yung pinulot na taga-deliver ng suka, Grabe naman kayo, hindi naman. May itsura naman eh. May itsura naman to kaysa kay Bato at saka kay Bongo. Di ba? May itsura to. Diba? Sa personal ho yan, hindi nalalayo sa itsura ko. Eto na. Natikos ang 2025 national budget. Di natikos. Balik na naman sila doon.
Sabi ko sa inyo, sasalsalin nila yan eh. Sasalsalin nila yan kahit hindi lalabasan. Ano hindi lalabasan, Boss Mike? Hindi lalabasan yan ng ebidensya. Diba? Salsal sila na salsal dyan sa bycam na yan. Diyos ko po. Wala na ho yan eh. Oo. Pero sila walang pangbatikos. Oo. Walang pangbatikos. Eh, anong sasabihin nila sa kampanyahan nila? Kaya sila nag-isip, hoy, kailangan sa ating kampanya meron tayong pambanat ha. Ano yun? Hanap kayo. Boss, wala kami makita. Tingin kayo sa basurahan. Doon. Saan? Sa Senado o kaya sa Kongreso may makikita kayo doon. Sa basurahan. Eyo ba? Hoy, sorry naman po. Bansang nanay sa mga pasintabi po sa inyong mga hindi po para sa bata ito. Patnubay po ng magulang ang kailangan sa live ko ngayon ha. Di po ba? Ano ba yung ibang katawagan dun eh? Kasi hindi, pwede naman kasing gamitin sa iba yun eh. Di po, porque ano yun eh? Mga kababayan eh. Alam niyo yun? Parang, ano ba pwedeng itawag sa kaibahan ng, kolja. O, kolja na lang. Diba? Kukoljahin nila ng kukoljahin yan mga kababayan eh. Sa totoo lang. O, diba? Wala ako silang pambatikos. Pansinin nyo, lahat sila pare-pare sa sasabihin, no? Kukoljahin nila ng kukoljahin mo. Sige, koljahin mo na. Anong ko lang, si Digong kaya, nakukolja pa. Nagkukolja pa kaya si Digong? Wala, naisip ko lang bigla, Ana-ana, ayan. Naki-ana-ana. Ana-ana. Okay. Walang sala, kinukulong sa ospital. Pero yung mga nagpapalsify ng budget, malaya. Ay, nako, hindi nyo pa nga napapatunayan yan. Sabi nila, yung pastor na si Kibuloy, nakakulong sa ospital. Hindi nga. Hindi naman sa ospital na. Nagpanggap lang yon mga kababayan. Kaya nakulong sa ospital. Tapos binalik na sa kulungan. Tapos ito namang si Bundok, mga kababayan, parang hindi naman abogado to, mga kababayan. Biruin ninyo, abogado siya. Para bang tila kinikilingan niya pa si Kibuloy. Tapos binabatikos yung alam naman nilang walang bearing, walang ebidensya at walang kahit na anong pruweba. Ano kanina naman na tinapa naman mga kababayan ko, paniniwalaan nyo yan. Dahil yan po si Bundok, mga kababayan, may ano rin ho yan eh. May lahing hunyango. Mga kababayan, mamaya papakita ko. Naglabas din ng gigil sa Administrasyong Marcos ang iba pang supporter ng PDP at ni Kibuloy. Deretsahang bumanat sina Ipanaw Party List nominee ka Eric Celis at Lorraine Badoy. Nako ano pa ba naman aasahan nyo dyan? Kay Celis at kay Badoy? Nako, mga desperadong palakayan. Sa totoo lang kapag binigyan ng posisyon niya sa Malacanang, sa tingin nyo, tatahimik hindi. Kasi nga mga kababayan, yan yung mga mga taong umasa. Umasa sila na magkakaroon ng posisyon sa Malacanang. Ang problema kasi hindi nila ako magaya. Ako kasi binibigyan, kaya lang tinanggihan ko yan. Bakit kanyo mga kababayan? Hindi ko naman kailangan. Di po ba? Sapat na sa akin, mga kababayan, na makita ko kayo araw-araw. Pero sila mga kababayan, hindi ho. Yang mga yan, mga kababayan, inggit na inggit sa mga nakasama nila sa mga rally noon. Karamihan ng mga nag-rally noon, mga kababayan, para kay Pangulong Bongbong ng kampanya, nagkaroon ng pwesto talaga. Kaya lang itong mga ito, siguro, siguro alam nila na iba ang likaw ng bituka. Kaya ang nangyari mga kababayan, itchapwera. So, nung naitsapera, nag-umpisa nang nagdadadakdak sila. Kita nyo, mga kababayan, ibang klase talaga. Pagdating sa politika, wala kayong permanenteng kakampi. Wala kayong permanenteng kaaway.
Tandaan nyo yan. Sapagkat yung mga yan, karamihan, hindi ko naman nilalahat, pero hindi ko binabawasan. Lahat ho yan ay may pansariling interes lamang, mga kababayan. Hindi tulad ho natin. Oo, wala tayong pakialam kahit nga may offer pa na trabaho, na pwesto sa Malacanang eh. Ay, totoo yan. Alam ho ng mga kaibigan natin yan. Tinanggihan ko yan. Kaharap ko, sino? Coach Jared. Sino pa? Si Madam Ellie. Sino pa si Sangkay? Si Sangkay, hindi magsisinungaling yan eh. Sabi sa akin, ay Sir Vera, doon ka na lang sa may Bureau of Custom. Ay isip-isip ko mga kababayan, pagka nandun ako, sigurado mamamatay agad ako eh. Bakit, kanyo? Abay, diretso akong tao eh. Kung pagsisitahin ko lahat yung mga bilyong-bilyong mga kargamento doon. Di po ba? Tapos, nako! Baka ang buhay ko ngayon, mga kababayan, kasama na ni bro. Di ba? Mahirap yan Hindi naman ho kailangan. Oo, sa mga nakakakilala sa akin Di ko naman kailangan yan. Basta ho ako, masaya na ho ako sa ginagawa ko. Tama na ho yun. Pero yung tatanggap pa kayo ng pwesto, tapos, eto may kasabihan ako. Pakinggan ho ninyo at matuto kayo. Mga kababayan, makinig ho kayo para matuto kayo. Kapag ho kayo ay nakakagawa, napapasama, sa isang relasyon, sa isang lugar, sa isang posisyon, kung ho kayo ay nakakagawa na ng masama dyan, lumayo na kayo. Ako iba bago ko palang ho makagawa ng masama, umiwas na ako. Ako mamaya, hindi ko maiwasan tanggapin yung mga milyon-milyon suhol sa akin Di ba? Kung harapan ka, 10 milyon baka mamaya, mapaisip ako, 10 milyon din to tatanggapin mo, hindi. Sasabihin ng konsensya ko, wag mong tatanggapin yan. Ako ang iyong konsensya. Sabi naman dito sa kabila, sabi naman dito ng may sungay, tanggapin mo na. Hindi mo kikitain yan ng mahabang panahon. Tanga. Diba mga kababayan? Sabi naman ng kabila, di bali na. Basta ang mahalaga, pinaghihirapan mo ang iyong kinikita. Sabi naman ng iba, huwag kang tatanga-tanga. Lahat gumagawa na niyan. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na. Naisip ko yung mga kababayan, sinabi ko, huwag na nga lang. Boss, sorry. Hindi ko kailangan yan. Bigay mo na lang sa iba. Pero yung mga kababayan, nanginginig pa. Di ba ba? Kapag kinopera ng mga trabaho yan sa gobyerno, nanginginig pa At saka ko kasi iba yung lifestyle ko, mga kababayan, alam nyo naman. Kapag kaho kayo, party na o empleyado na kayo ng gobyerno, hindi na kayo makakapag-travel kung saan-saan. Ganun po yun. Ang aking lifestyle, mga kababayan, hindi ako mapalagay. Kapag hindi ako nakakapag-travel, mga kababayan, sa isang taon, kailangan mga at least 6-10. Ayoko. Ayoko, mga kababayan, di po ba? Di sana hindi ako pwedeng mag-live. Hindi ako pwedeng mag-vlog. Alam niyo po ba yon? Na kapag kayo ay government official, bawal ho kayo ng ganire. Oo, kailangan yung programa lang ng alin? Ng gobyerno ang inyong anuhan. Pagsasamahan ng mga ganitong live. Diba? April Aris. Thank you naman. Eto na. Daniel Dumasi. Ay, shoutout po sa inyo lahat. Ulitin ko lang, ilan na ba yung ating like? Yung likes natin, ilan pa? Ilan na? Mga kababayan, magwa-1-3 na tayo. Baka mamaya naman, kalimutan nyo yung aking like. Tuloy. Bulok at kurakot
ang namumuno sa gobyerno na baon sa utang ang bayan ni O kita nyo yung mga banat, bulok daw. Baon sa utang ang bayan. Sino ba nagbaon? Sino ang nagbaon ng utang, mga kababayan? Si Digong. Biruin ninyo, yung utang ni Aguinaldo hanggang kay Aquino, dinoble niya ng mahigit yun. Tapos sasabihin, binaon sa utang. Gonggong! Mga kababayan, basta kamukha ni Bato, gonggong. Ang nagbaon po sa utang, mga kababayan, ulitin ko lang, ay si Digong. Para mas madaling maunawaan. Yung utang ni Aguinaldo hanggang kay Aquino. Yung utang nilang lahat na nagdaan mula kay Macapagal, kay Osmeña, kay Pangulong Marcos, Apo Lakay, Acory Aquino, Estrada, sino pa? Marami pang iba. Dagdag nyo na lang kung sino yung hindi ko nabanggit, baka magselo sila. Diba? Yung utang na yon, Aguinaldo to Aquino, dinoble ng mahigit ni Digong. Ngayon, mga kababayan, sa sinasabi na itong si Celes, mga kababayan, bumabalik sa kanila. Sila po ang may gawa niyan, hindi ho ang Pangulong Bongbong. Ang Pangulong Bongbong Marcos ho, abay grabe, tuloy-tuloy ang paggawa ng mga proyekto. Kaila ba sa inyo? Halos araw-araw na lang nagpapakita ko ng resibo. Di po ba, mga kababayan? Kaya nga ho, mga kababayan, alam nyo, ito'y labanan talaga ng kasamaan, kadiliman, kontra sa kabutihan. Mamimili na lang ho tayo kung saan ho tayo papanig. Baka, kalimutan, baka hindi nyo napansin yung sinabi ko mahirap hong labanan. Isa lang ho tayo, kabutihan. Sila dalawa Dalawa kontra isa. Kasamaan at kadiliman. Dalawa. Kontra sa kabutihan. Kita nyo? Isa lang tayo. Kaya lang alam nyo, lamang. Alam nyo kung ano lamang? Magagandang lalaki tayo at mga gwapo. Diba? Mga kababayan? Yun ang lamang natin. Dahil nasa kabutihan po tayo, mga kababayan, ang lamang natin sa kanila. Magagandang lalaki at magagandang babae tayo. Di ba? Kung beauty pageant lang ang usapan, ang labanan tapos na Kaya lang alam nyo naman, alam nyo naman, ang kasamaan at ang kasamaan at kadiliman, mahirap kalaban. Bakit ho kanyo? Marami silang kakampi. Marami silang kakampi. Mangkukulam. Manananggal. Mga duwende. Kapre. Maligno. Kita nyo? White lady. Dami. Di po ba? Mambabarang. At syempre, yung kanilang pinaka-leader. Sino? Si Taning. Hirap po kalaban yan. Tayo, mga kababayan. Nasa panig ng kabutihan. Alam nyo naman si bro. Gusto niya nakikita muna tayong nahihirapan? Bro, bakit ka ganyan? Bakit kaming mga anak mong tunay? Gusto mo pang nahihirapan? Gusto mo bugbugin muna kami bago mo patnubayan? Diba? Pero salamat pa rin. Dahil si bro, mga kababayan, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na lumaban ng parehas muna bago siya sumaklolo. Kasi mga kababayan, pagdating sa dulo, tayo ang magtatagumpay. Tama po ba, mga kababayan ko? Tama? Evangeline Camiloso, tama ba? Ngunit ang nagnakaw pa ang nasa Malacanang. We are now... Ano pinagsasabi mo? Ngunit ang nagnakaw pa ay nasa Malacanang nung panahon ni Digong. Dagdagan mo. Eto naman isa. Kita nyo naman Hindi ko naman sinasabing mukhang mangkukulam yan. Kaya
sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ganyan ang mga itsura ng mga kalaban natin. Yung mga katunggali natin mga kababayan, ha? O, itsura ng mambabarang. Itsura ng mangkukulam. Ha? Pag nakita nyo yan mga kababayan, ha? Naku, huwag kayong tititig basta-basta. At huwag kayong magpapahaplos mga kababayan. Naku, mauusog kayo. Pag uwi nyo ng bahay, magsusuka na magsusuka. Itsura. Itsura, oh. Oh, tuloy. Oh. a communist state and that this country is being run by the CPP, NPA, NDF, and its puppets. Ano ko FPA? Ano ko? Mga kababayan, hindi ho. Huwag kayo maniwala dyan. Pinakita ko na kahapon. Sila nga yung nakikipagpulong saan? Sa mga CPP, di ba? Sa abroad pa, sa China. Oh, ano pinagsasabi niyan? Alam nyo mga kababayan, ang NPA ngayon, kung inyong mapapansin, wala na kayong mababalitaan. Eh bakit po pinagduduldulan pa niyan? Oh, nung panahon ni Digong marami talaga. Sinusunog yung mga truck, sinusunog yung mga yung mga tower, sinusunog yung mga tao. O panahon ni Digong yun. Yung ganon. O ngayon, tanong ko sa inyo. Ha? Tanong ko sa inyo. Ngayon po ba, seryoso to? Konting katahimikan mga kababayan. Seryoso to. Ngayon ho, ang tanong, meron pa po ba kayong nababalitaan na, munting tinig ikaw, nasa probinsya ka eh. May nababalitaan pa po ba kayo na mga NPA na may nanunog ng ganito, may ganitong nangyari, may ganitong nangyari? Meron pa po ba kayo nababalitaan? Meron, oo siguro. Pero mga kababayan, hindi na ho tulad ng ganon nung panahon ni Digong. Wala na hong ganon. Nung panahon ni Digong, ano nangyari? Nagkaroon pa ng digmaan. Digmaan ng mga kababayan, rebelde at ng gobyerno. Ang daming namatay na sundalo. Eh bakit kanyo? Ha? Ginawang issue ni Digunyo. Ano sigaw ng mga taga-Marawi? Si Digong ang may kagagawan ng gera na yan. Kita nyo mga kababayan, yung mga taga-Marawi pa ang nagsasabi niyan. Oh, may nangyari bang ganon? Oh, sabi nila mga kababayan, ulitin ko lang. Propaganda nila. Magkakaroon ng martial law. May martial law ba? O, ulitin ko ulit. Si Digong may martial law sa Mindanao. Ha? Nagkaroon ng martial law sa Mindanao. Ngayon, sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, wala niyan. Bakit o kanyo, mga kababayan? Maayos po ang pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Kahit pa ho, itong mga kampon ni Duterte ay nanggugulo. Diba? Alam nyo na. Di po ba mga kababayan? Tuloy. Pati si Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema nanawagang huwag iboto ang mga kongresistang pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakita nyo yon? Yung hunyango rin ho yun. Ang party list nun, Duterte Youth. Paano makakawala kay Digong? Biruin ninyo mga kababayan, kinuha pang ninong si Pangulong Bongbong. Oo, nun. Ito. Yan o. Yan o. Nasaan ba yun? Ito. Kinuha pa hong ninong si Pangulong Bongbong. Mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, itong mga ito talaga interest lang nila. Interest lang nila sa gobyerno, mga kababayan, ang mahalaga. Hindi mahalaga yung kapakanan natin eh. Tanong ko sa inyo, naramdaman nyo ba yung party list niyan? Sige nga, sa inyo rito, tanongin nyo na rin yung kamag-anakan ninyo. Meron ho ba kayong naramdaman na paglilingkod netong party list niyan? Sige nga ho, kayo ho ang humusga dyan. Kayo ho ang humusga. Narinig nyo ba na tumuligsayan? Saan? Sa mga pambabatikos kay Pangulong Bongbong? Binatikos niya ba yung mga tao na yumuyurak sa Pangulo natin? Wala ho. Di po ba? Yan ho mga kababayan ang sinasabi ko sa inyo. Matuto ho kayo na unawain tong mga pinagsasabi nila. Iba ho yung sinasabi ng mga yan sa ginagawa nila.
Tuloy. Ito na, pagbigyan na natin. Ang mga kongresistang pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat. Kita nyo, nagpoprotekta daw! Bobo ka! Pinoprotektan daw? Ingot talaga! Nakalimutan niya yata na pinatay nila yung mga mamamayan na dapat na pinoprotektahan, mga kababayan. Pagkaisipin nyo maigi. Ha? Pinatay nga nila yung mamamayan, mga kapwa natin Pilipino, na dapat pinoprotektahan nila. Bobo! Yan ho yung mga sinasabi ko sa inyo. Magpapakagago na sila. Di bali na kahit ano sabihin ninyo. Basta ho, mga kababayan, makuha nila ang gusto sa taong bayan. Ganyan ho ang mga politikong trapo. Ito ho, naku mga kababayan, nilamon na ho na sistema yan. Yung sumisigaw na makabayan, naku po, tanungin nyo kung magkano laman ng bank account niyan. O, di po ba? Tanungin ninyo. Tapos tanungin nyo, noon naman nung hindi ka pa naging kawani ng gobyerno at hindi ka pa naging congressman ng asawa mo, magkano yung pera nyo noon? Meron ba? Di ba? Mula sa mga kriminal, dorogista at terorista. Mula sa kriminal, terorista at durugista. Pero mga kababayan, nung panahon ni Digong, napakaraming krimen na nangyari. Panahon ni Pangulong Bongbong, nako, bumaba ng husto. Ha? Droga, nung panahon ni Digong, halos walang nahuhuling malalaking drug lord. Nung panahon ni Pangulong Bongbong, napakaraming nahuhuli. Yan ho yung pagkakaiba. Ang patayan noon, sandamakmak, libo-libo. Panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, 0. Ayan ho yung pagkakaiba. Our beloved Boss Mike